Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Capricorn, light, pasensya na po. Without the dark, we'd never see the stars. That's very true. Hindi ba? Kung hindi ninyo na-experience ang dilim, hindi ninyo na-experience yung difficulty, yung difficult times, kung hindi natin pinagdaanan yan, hindi natin siguro maa-appreciate, diba, ang success natin, hindi natin maa-appreciate yung pag-overcome natin sa mga dark circumstances natin, hindi ba? Kaya parehas lang sila, no? They are equally, beneficial for us, no? Yung liwanag at saka yung dilim. Kasi either way, hindi natin makikita ang difference, hindi natin makikita ang tagumpay natin, 'di ba? Kung hindi tayo dumaan sa mga problema, hindi natin maa-appreciate masyado ang maganda kung hindi tayo duman sa hindi masyadong maganda, hindi ba, na sitwasyon. We have evolved, the cosmic potential flows through you, Capricorn. So, napakaganda nito. May mga opportunities dito na parating siguro sa inyo ngayon, Capricorn, that is going to lead you towards evolving or reinventing yourself, no? Parang ngayon, ito na yung mga pintong magbubukas para sa inyo, para mag-evolve kayo into the best version of yourself, para mag-develop kayo to be a better person, no? Mas maging magaling kayo, mas maging matibay kayo, mas mag-grow kayo dito, magta-thrive kayo, no? So, good luck po sa inyo, Capricorn. Dream, wish upon a star. Ayan, napakaganda naman. Kung ano man ngayon yung gusto ninyong i-wish nyo na yan, no? Binibigyan kayo ngayon ng pagkakataon ng universe na mag-wish kayo, no? Hingiin nyo na, sabihin nyo na, iset nyo na kung ano man ang intentions ninyo, because you never know. Baka naghihintay na ang universe ngayon at pinapakinggan ka or papakinggan kung ano man ang gusto ninyo, no? So, we have truth, see your light, know your power, have the courage to walk your truth. Ayan, wag na kayong mag-atubili, wag na kayong mag-procrastinate, mag-doubt sa sarili ninyo, no? Kung ano man ang inyong truth, kung ano man ang tunay na kayo, kung ano man ang meron kayo, ano yung mga talents, skills, gifts ninyo, kung ano yung mga capabilities ninyo, ipakita nyo na yan, i-share na ninyo yan sa mundo. Because that is part of you. You need to be proud of that because parte yan ng sarili ninyo, no? So, ngayon, wag na kayong mahiya, wag na kayong atubili pa, no? Share your real beauty or show your real beauty to the world na, no? Because you never know na yung pag-live and walk your truth sa ngayon is going to inspire many people around you, no? Hindi ninyo alam kung ano magiging epekto ninyo sa maraming tao. Who knows? May naghihintay ng mga tao na matatouch mo ang buhay, no? Dahil diyan sa truth ninyo, hindi ba, Capricorn? Strength, you are being guided by the cosmos. Stay strong. Positive outcome is assured. Ayan, divinely guided kayo. Ito ang sinasabi dito. Divinely guided kayo. Kaya wag kayong mag-alala. You have nothing to fear. You have nothing to worry about. Instead, magpakatatag kayo, no? Magpakatatag kayo at wag kayong mag-alala dahil may assurance dito sa inyo na kung ano man ang magiging resulta ng inyong ginagawa, yan ay para sa ikakabuti ninyo, no? Kung ano man ang pinagkakabalahan ninyo ngayon, ano man yung plans ninyo, that will yield a positive result, no? Yun ang sinasabi sa inyo dyan. Meditation, ayan, take a moment to connect to source through quiet, reflective meditation. Ayan, iniimbitahan kayo dito ng universe, no? Na mag-meditate kayo
mag-connect kayo sa Kanya, no? Makipag-usap kayo sa Divine Universe through meditation. Maaring Capricorn, maaring may mga divine guidance dito na ipaparating sa inyo ang Divine Universe and makukuha nyo lang yan or you'd be able to listen to it through meditation, no? Kasi siguro, lagi din naman kayo may ginagawa. Siguro, lagi kayong pagod na din, no? Kaya hindi na kayo nagkakaroon ng panahon para magmuni-muni, yung ganon. Kaya tinatawag kayo dito, no? This is requesting you na mag-meditate kayo, no? Because meditation also bring answers to us. Kung meron kayong mga katanungan, no, na hindi ninyo nahahanapan ng sagot, kung meron kayong hinihinging enlightenment or clarity from the divine, walang duda, ibibigay yan sa inyo through meditation. Okay? So, tingnan natin anong final message ninyo, Capricorn. We have 1414, light up. Kaya kailangan din ninyo siguro na mag-meditate also to lighten up your load, no? Kasi through meditation, 'di ba, kayo diyan, makakapag-declutter kayo ng mga basura na lang sa sarili ninyo, sa isip ninyo, sa damdamin ninyo. That is also one way, of re-evaluating and reassessment of yourself. Kung ano na ang mga nagawa ninyo, ano na ba yung mga resulta ng mga ginagawa ninyo, or ano pa ba ang kulang. 'Di ba? Ano ang kailangang tanggalin, no, sa isip at sa puso ninyo? Ano ang kailangang i-keep or ano pa ang kailangan ninyong gawin, yung mga ganon, no? So, through meditation, magkakaroon kayo ng kalinawan sa isipan. You will get that clear direction, no, na natatahakin ninyo. So, Capricorn, give it a try, no? Give it a try. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po, Sister Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Virgo ay boundaries. Ayan. Put a ring around yourself and your energies. No? Protection. No? Protect yourself dito. And with that, nire-remind din sa inyo dito, no, na kailangan na ninyong mag-set ng boundaries so that also to protect yourself, to protect your relationships as well. Kasi maaring ang ibang tao dyan, siguro, alam mo yun, lumalampas na sa kung ano ang tama, sa kung ano lang ang dapat. Kaya, kailangan kayo na ngayon na mag-set ng boundaries ninyo. Kayo na yung maglagay ng shield sa sarili ninyo, sa energies ninyo. Nang sa gayon, hindi na kayo maabuso, hindi na kayo ma-take advantage ng mga tao, no? At saka yung boundaries na yan, mas nakakatulong yan para mas mapanatili or mas mapalakas ang inyong relationship with other people, no? Kasi there will be respect, there will be love, yung ganon. At mas magiging masaya ang inyong relationship. You have trust, the light in you cannot be dimmed. Ayan. So, magtiwala lang kayo, no? Magtiwala kayo sa inyong sarili, magtiwala kayo sa Panginoon, no? Magtiwala kayo sa divine plan. Okay? Even if may mga sitwasyon kayo dito na maybe hindi nagka-come to fruition or hindi nangyayari according to your timeline or according to your plan, mag-surrender na lang kayo. I-surrender nyo na lang yan ang lahat-lahat sa Divine Universe, no? At saka magtiwala ka na lang, no? Na maybe that is not part of the divine plan pa, no? Kaya hindi nangyayari. Or magtiwala na lang kayo sa sacred plan dahil alam naman nating lahat naman tayo, no, may plano ang Panginoon para sa atin. So ang mahalaga na lang, sumunod na lang tayo sa kung ano ang gabay niya, no? Makinig na lang tayo sa ating mga intuition dahil diyan pumapasok ang gabay sa atin. Diyan binibigay sa atin kung ano yung dapat nating gawin, no? Ano or saan tayo dapat papunta or pumunta, yung ganon. So, binibigyan tayo ng guidance, no? Kung ano mga dapat nating gawin, no? Through your intuition, through our intuition. Kaya, yun na lang, magtiwala na lang tayo.
sa Kanya at sundin natin kung ano ang mga binibigay niyang gabay sa atin para makarating tayo sa kung saan dapat tayo makarating at a certain time, no? Re-evaluate in the starlight sky, we still look for the falling stars. Ayan, re-evaluation is what we need right now. Yan ang mensahe para sa inyo, Virgo, no? Maaring kailangan ninyo dito na mag-reflection mode, mag-introspection mode for you to be able to do that, no? Na makapag-reflect kayo, nang sa gayon makapag-muni-muni kayo, mapag-isipan ninyong mabuti or ma-dissect ninyo ang mga nilalaman ng isip ninyo or nilalaman ng dibdib ninyo at makita ninyo kung saan na nga ba kayo patungo, no? What is your priority? What is the things, no? Ano mga bagay na kailangan ninyong gawin sa ngayon, okay? So, what else? Kasi maaring iba sa inyo dito nawawala na sa focus sa ngayon, no? Maaring wala kayong direction sa ngayon, no? Maaring ganun. Confused. Truth, see your light, know your power, have the courage to walk your truth. Ayan. Ano nga ba? Sino ka nga ba, Virgo? Ano ang meron kayo? Anong mga kakayanan ninyo, no? Yun ang kailangan ninyo siguro ditong bigyan ng pansin, no? Kasi maybe kung ano kayo ngayon, parang hindi pa yan ang buong kayo. Hindi pa yan ang totoo ninyong pagkatao. Parang that's not it pa, kung baga. Kaya iniimbitahan kayo dito na have courage to walk your truth, no? Have the courage to live your truth. Kasi maaring nahihiya kayo, maaring may mga parte kayo na sarili ninyo na hindi kayo confident about it. Siguro may mga parte kayo sa sarili ninyo na ikinakahiya ninyo, yung mga ganon. But whatever it is, Virgo, that is you. That is part of your DNA. Ikaw yun. No? Parte pa rin yan ng sarili ninyo. No? Kaya dito, iniimbitahan kayo na have the courage to walk your truth. Kasi ikaw yan eh. No? I-express na ninyo ang inyong sarili. I-express na ninyo kung ano ang gusto ninyong ilabas or kung ano man ang parte ng sarili ninyo na hindi pa ninyo sinishare sa iba or hindi pa ninyo ipinapakita sa iba, no? Love, live your truth. Kakasabi ko lang na walk and live your truth. So ito din sinasabi sa inyo, live your truth and share the love that is in your soul. So talagang ang panawagan sa inyo dito, Virgo, is to walk and live your truth. So it's about time na, no? To share your true beauty with the world, to reveal your true beauty to the world. We have Earth Guide. Your sacred calling upon this planet is to simply love and be loved. Ayan. So, napakaganda. Siguro, Virgo, no? In the past, siguro, may narinig na ninyo ito sa ibang mga kasama ninyo, katrabaho ninyo, kaibigan, mga ganon, or kapamilya, na siguro sinasabihan ka na, thank you, Virgo, no, for what you've done sa akin, kasi talagang truly you are my angel, no? You are my earth angel or you are my earth guide, no? So, maaring narinig nyo na yan, no? Sa mga tao, kasi feeling ko lang ito yung inyong mission. Ito yung inyong purpose in life, or marami tayong purpose, no, sa buhay, pero at this time siguro ito yung inyong purpose, you know, to love the people around you, no, na napaka-compassionate ninyo, napaka-generous ninyo, napakalaki ng inyong puso, you have a very kind heart, no, kaya sa feeling ko lang, Virgo, you already have touched, no, other people's lives. Marami na siguro kayong napaganda ang kalooban, napaganda yung pakiramdam ng mga taong nasa paligid ninyo. Marami na kayong na bagong buhay, no, through your own little way, kung ano man ang inyong ginagawa, no, sa buhay. So, napakaganda. So, tingnan natin kung ano pa ang final message ninyo dito. We have 23, endless cycles. So, sabi dito, there's some truth you're resistant to accept over and over again. So, maaring truth mo to. No, maaring ito yung parte ng sarili mo na hindi mo talaga matanggap pa or hindi mo ina-acknowledge yung ganon.
Until you're tired and restrained beyond depression. It takes a decision to live life for yourself. Life is all about passion. Then you make a change and the world around you follows. Ayan. So, ang dami mo talaga, feeling ko lang dito, very influential kayo, Virgo. Maaring yan ang inyong trabaho. Marami kayong nai-influensyahan tao. Marami talaga kayong buhay na natatouch ng kung ano man ang inyong ginagawa, no? So, good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Taurus po ay love. Ayan, to the moon and back. Napakaganda naman ito. Taurus, parang love is in the air sa inyo sa ngayon. Ano? It could be na siguro in the past, kayo yung laging nagpapakita ng inyong pagmamahal, kayo yung laging nagpaparamdam ng inyong pagmamahal sa mga taong nasa paligid ninyo, no? And ngayon, it feels like kayo din ang nasa receiving end. Hindi lang kayo yung laging magbibigay, hindi lang kayo yung laging papakita or magpaparamdam ng inyong pagmamahal, but also there are also people around you na sila naman ang magpaparamdam at magpapakita sa inyo ng kanilang pagmamahal, no? So, napaka-sweet, napakaganda. Replenish, the sun will rise and we will try again. Ayan. So, laging merong bagong pag-asa. 'Di ba? Yan ang lagi ninyong tatandaan. There's always hope, no? There's always new beginnings, no? Kapag merong pintong nagsasara, laging merong bagong magbubukas, no? Kaya ngayon, the sun will rise again and we will try again, no? Kahit nag-fail tayo sa kung ano man ang ating ginawa in the past, no? Huwag kayong mawala ng pag-asa because there will always be a new beginning. And ito na yon, no? It is time for you, no? To start fresh, to try again. We have re-evaluate in the starlight sky. We will still look for the falling stars. Ayan. So, time also ngayon for Taurus, no, na mag-re-evaluate ng inyong sarili, mag-re-evaluate ng buhay ninyo, mag-reassess kayo ng kung anong mga priorities siguro ninyo, re-evaluate ninyo kung ano na yung mga nagawa ninyo sa buhay in the past and what are the results, no? Maganda ba ang nangyari? May kailangan ba kayong i-improve sa ngayon? Ano pa ang mga kailangan ninyong gawin para mas mapaganda, mas lalong mapaganda, mas lalong mapabuti ang inyong mga sitwasyon, yung mga ganon ba, no? So, you may need to do some kind of, reflection, at saka magmuni-muni kayo, no, para magawa ninyo yan. So, tingnan natin kung ano pa for Taurus. We have guidance. You are not alone. You are guided by masters and teachers of the highest realm. Napakaganda naman ito na message na to para sa inyo, Taurus, no? Hindi kayo nag-iisa. Lagi ninyong tatandaan yan na you are never alone. Lagi kayong binabantayan ng spirit realm, no? Nandiyan ang mga masters and teachers of the highest realm, nandiyan ang Panginoon, nandiyan ang inyong mga angels and spirit guides, no? Kaya, wag na wag ninyong iisipin na mag-isa lang kayo. Wag na wag ninyong iisipin na walang nakakatulong sa inyo or walang makakatulong, wala kayong kaagapay, wala kayong karamay, because that is not true. Sa spirit realm lang, no, full force sila. Lagi kapag kailangan mo ng gabay, kailangan mo ng enlightenment and clarity, they are just a prayer away, no? Kaya ipagdasal mo lang, call on them, and they will be there, no? Same as dito sa lupa, dito sa earthly realm, no? Wag na wag kayong mag-iisip na walang makakatulong sa inyo or wala kayong masasandalan or wala kayong malalapitan, because that's not true, no? You just need to reach out to people, no? Kailangan lang ninyo na lumapit sa mga tao na alam ninyong makakatulong sa inyo, or lumapit sa mga tao na alam ninyo makakaintindi sa inyo. You know, depende sa inyong sitwasyon, Taurus, no? But never think that mag-isa kayo, because you are never alone, no? You are never alone. Surrender your need to control the outcome. Just be with life in this present moment. Ayan. So, ito na yung
napakagandang panawagan sa inyo na mag-surrender na kayo sa Divine Universe, no? Kung ano man ang inyong mga gustong mangyari sa buhay ninyo, however hard you tried na, ginawa na ninyo ang lahat, pero siguro hindi nagka-come to fruition, hindi ninyo nakikita sa 3D reality ninyo ang eksaktong gusto ninyong mangyari, panahon na yan ngayon, no? That is already a signal for you na it's about time na i-give up mo na yan. It's about time na ibigay mo na yan sa Divine Universe, no? I-offer mo na yan sa Panginoon, because ibig sabihin yan na it's either hindi yan makakabuti para sa inyo or hindi pa divine timing para dyan, no? Kasi, 'di ba, lalahanin natin na there is a sacred plan for each and every one of us, no? Meron sacred plan at lahat nangyayari according to the divine order and timing, hindi ba? Hindi naman nangyayari mga bagay-bagay sa buhay natin according sa mga sa timeline natin, 'di ba? Lagi at lagi, no? Sometimes nakakatsamba tayo na nangyayari ang mga gusto natin, no, doon sa timeline na gusto natin. Tsamba tayo dyan, ibig sabihin, ang gusto natin at the time, at saka yung divine plan, no, ng Panginoon para sa atin, sumakto sila. Kaya, nangyari kung ano man yung gusto nating mangyari. But, in those times na hindi nangyayari, ibig sabihin lang yan, it's either it's not for our highest good, or it's not the right time pa, no? Maaring ganun yon. Kaya sometimes we really need to be patient as well. And ang mahalaga, i-offer na lang natin ang lahat sa Divine Universe. Kasi when we do, no, mas mafe-feel ninyo na kay gaan lang ng journey ninyo. Mas magaan, mas maraming biyaya yung dumadating. Kasi wala tayong pagkontra, wala tayong pagpipilit, wala tayong pag-i-insist. So parang umaayon lang tayo sa agos ng buhay. And with that, mas parang hinahayaan natin ang Panginoon na siya ang umupo sa driver seat at nasa passenger seat lang tayo, no? Kasi kapag tayong umuupo sa driver seat, no, yung Panginoon ang nasa passenger seat natin, parang ang nangyayari dito, pilit tayo ng pilit kahit wala na naman nangyayari. Mas lalo lang lumalayo, 'di ba? Ang mga gusto nating mangyari. Kaya baliktarin natin, when we surrender, we are putting God doon sa driver seat at siya na ang bahala kung saan tayo dadalhin. Ang mahalaga lang sa atin, you know, for us to listen, no, and follow what our intuition is telling us, kasi divine guidance yon. Doon ang gabay pumapasok, doon natin maririnig kung ano or kung saan tayo dapat pumunta, anong dapat natin gawin, ano? Yun ang mahalaga din, ano? Para mas masabayan natin kung ano ang gustong mangyari ng Divine Universe para sa atin. So we also have magnificence. Ayan, you are amazing. You are magnificent and unique. And most importantly, you're enough. No? Taurus, yan ang lagi ninyong aalalahanin. Kaya, huwag kayong mag-alala. Okay? You have nothing to worry about. Kung kaya ninyong magtagumpay, ay kung kaya magtagumpay ng ibang tao, kaya ninyo din. Kaya nyo din, no? Alalahanin ninyo na you are also amazing. You are also magnificent. You are also unique. And you are enough. No? Hindi kayo lesser than anyone, no? Meron din kayong kakayanan, meron din kayong talents, meron din kayong skills and gifts, 'di ba? At yan din ang magiging puhunan ninyo para mapagtagumpayan din ninyo ang kung ano man ang gusto ninyong mapagtagumpayan. Okay? So, tignan natin kung ano ang final message ninyo ngayon. Taurus, we have 444. Wow, protected. Hindi lang kayo divinely guided, but you are also divinely protected. See, Taurus, sinasabi ng mga mensaheng ito na talagang mahal na mahal din kayo ng Divine Universe. Mahal na mahal din kayo ng inyong mga angels and spirit guides, no? So, ngayon, sinasabi dito sa card na to na there is going to be some change na mangyayari sa buhay ninyo, no? So, lagi lang kayong makikinig sa divine guidance, lagi niyong susundin kung ano ang gabay sa inyo ng Divine Universe dito, because there are good things that are about to come, no, sa buhay ninyo. And those are the things that you've been hoping for. Those are the things na maaring minamanifest ninyo, pinagdadasal ninyo, you're working on it, no, and divine's timing, no,
yan ay dadating. And get ready for it. No, Taurus? So, good luck po. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.